Ang headline ganito, Marcos, incident in Ayungin should not happen again. Binisita niya ang mga tropa ng ating Western Command doon at pinarangalan ang ating mga Navy sailors. Dapat nga lang naman dahil napakahirap ang kalagayan ng ating mga tropa doon. Nasugatan nung 8, naputulan ng kamay ng isa at yun, binigyan ng parangal. That's good. Kaya lang sa kanyang speech sa ating mga tropa, sabi niya hindi na dapat maulit ito. It should not happen again. So inisip ko, anong ibig niyan sabihin? Yung it should not happen again, yung resupply hindi na mangyayari ulit. Hindi pwede. Tuloy-tuloy lang resupply kasi hindi natin talaga pwedeng pabayaan yung BRP Sierra Madre. Atin yan. Okay, yung territorial rights natin yan. So, very critical itong next RORE, rotation and resupply. So, ibig niya sabihin, hindi na maulit yung nangyari na banggaan, yung nangyari na nakakaya dahil ang mga Chinese Coast Guard, itak, palakol, lancheta lang ang dala. Ang atin is armado, mga the best sa Navy, yung SOG, Special Operation Groups, ang nag-escort. Tapos, wala lang. Epic failure yung resupply na yun. Napigilan. So, anong ibig niyang sabihin yung hindi na mangyari? Sa next resupply, laban na. Sabi niya, hindi daw tayo ang unang puputok eh. So, ang Chinese, ano sa tingin niyo? Magbabago ba sila ng approach sa next resupply mission? O ganun pa rin o mas matindi pa? Nako po, ang China, ano na, yung pambubuli nila, hindi na yan titigil. Tuloy-tuloy yan. Lalo na itong nangyari, itong latest na RORE, resupply, nako, natatawang mayon. Sa isip nila, wala. Mga Pilipino, walang bayag. Takot. Kasi sinorender ang mga firearms eh. Walang firearms, sinorender lang. Wala lang. Walang laban. Kaya lalong matapang ang mga Chinese Coast Guard na yung next RORE i-resupply. Yung next RORE is pipigilan nila. So, iniisip ko ano ang nung una maliliit lang na bangka, Coast Guard lang, walang Navy. Yon, kinakanyon, water cannon, binabangga, nakakalusot. Mas maganda pa nga nung una eh. Yung Coast Guard lang ang in charge with small boats, nakakalusot eh. At nung una, panahon ni Vice Admiral Carlos, mas maganda. May konting sigadot lang, kailang hindi kasing tindi nitong latest na resupply. May nasaktan na. Kaya ako, mas gusto ko si Vice Admiral Carlos. Tanong nga ng isang retired Marine General bakit nirelieve kaagad si Vice Admiral Carlos after 20 successful RORE yung nagawa ni Vice Admiral Carlos. Ang nagtatanong nito si Brigadier General Orlando E. De Leon. 20 successful ROREs yung ginawa ni Vice Admiral Carlos. Tapos nirelieve unceremoniously. Ito ngayon, tong bagong Westcom na nagsagawa sa RORE, purely Navy operation, Coast Guard, hindi na nakialam, failure. Ang tanong ni General De Leon is,
Bakit hindi i-relieve itong new Westcom chief and his staff, itong epic failure nila? Ayun. Kaya, ito, bagong development. Itong mga next Rory daw, i-announce na ng Malacanang. Sige nga. Kasi, dalawang beses ng failure hindi in-announce yung yung airdrop, hindi in-announce yun. Nalaman na lang natin na inagaw ng Chinese Coast Guard yung pagkain. Tapos yung evacuation ng may sakit na sundalo natin, hindi natin nalaman yun kung hindi dahil sa sources ng mga media. Itong latest incident, hindi rin idinitalye, tago. Nauna pa ang China na nagpahayag sa pangyayari. Kaya siguro, para hindi na sila mapaya, yung next Rory mission, i-announce na. Hindi na nila itatago. That's good. So, abangan natin yung next Rory. Anong gagawin? Epic failure itong nangyari na Navy ang nagdala from 6 different direction na kayang-kayang na block ng Coast Guard. So airdrop na subukan na rin, di rin. Navy magdadala na ng the most ito opinion ko lang guess ko lang ito. Baka magdala na ng US Navy destroyer. Mas maganda pa. Yung ating Rory, samahan ng isang destroyer ng US Navy o Australia, Japan. Yun, baka makakalusot yun. Kaya, baka yun ang ibig sabihin ni Pangulong Marcos na hindi na ito mauulit. Kasi, yan na, tutulungan na tayo ng ating ni Uncle Sam. Kailan kung magdadala na ng US Navy ships sa samahan ng ating mga Navy, ano naman ang reaksyon ng China? Yun na. Magdadala rin sila ng kanilang sariling Navy ships. Yun, maggirian na yun na. Parang ito at ang gustong mangyari ng US. Yung magkagera tayo dyan. Ito yung ultimate aim ng US. Merong merong nabasa kong comment. Ang end game daw ng US, ultimately, matatalo tayo sa Ayungin Shoal. Aalis na tayo dyan dahil wala nang pagkain Yan ang gustong mangyari ng US. Hindi tayo tutulungan. Parang ganun pala. Hindi tayo tutulungan ng US. We are on our own hanggang sa gutom dahil walang makalusot na resupply. So mapilitan na aalis tayo. So kung alis tayo sa Ayungin Shoal, yun, mas lalong magagalit ang mga Pilipino. Yun daw ang yun ang end game ng US na matatalo tayo sa Ayungin Shoal. So kagaya nung nangyari sa Scarborough Shoal, dahil din sa US yun Dahil sabi ng US kay Pinoy administration, okay, back out na kayo. Yung Philippine Navy ship na nandyan sa Scarborough Shoal, atras kayo kasi ang China Navy ship aatras din. Ganun ang usapan nagpa-auto tayo sa US noon, umatras yung ating Philippine Navy na nandyan sa Scarborough. Only to find out, ang China Navy nandun lang. So naisahan tayo doon ng dahil sa kasinungalingan ng US. Kaya we lost Scarborough Shoal dahil sa panloloko ng US. Parang ganito rin ang mangyari. We are on our own. Di tayo tutulungan para masira yung BRP Sierra Madre. Magutom ang mga sundalo doon natin hanggang alis tayo. Pag napaalis na tayo sa Ayungin Shoal, mas lalong maraming magagalit na Pinoy. Yun. Kung galit na tayo, giyera na.
Yon, papalakpak ang US kasi may another proxy war sila. After Ukraine, ginawa nilang proxy ang Ukraine. Tayo naman ang susunod na proxy nila dito, labanan natin ang China. Yon ang gustong-gusto ng US. At yun naman ang gustong-gusto ng administrasyong ito, susunod palagi sa US. Grabe, anong nangyayari sa ating bansa ngayon.